So, isang pagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Mina Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is December 13, 2025 and our topic is all about anong landas ang nakalaan para sa iyo. So, our concepts all about Jesus, the Good Shepherd. So, si Jesus bilang Good Shepherd ay nagpapakita po ng kanyang malambing na pag-aalaga, sakripisyo at tapang na protektahan ang kanyang mga anak. So, hindi siya tulad ng mga upahang pastol na umaalis kapag may panganib dahil siya mismo ang nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Siya rin ang gumagabay palabas sa maling landas, papunta sa buhay na ganap at ligtas. So, ang imahe ng shepherd ay nagpapaalala na ang Diyos ang nauna, nagbabantay at nag-iingat sa atin mula simula hanggang dulo. So, our Bible readings for today is all about John chapter 10, verse 11, ASND version. Ako ang mabuting pastol, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. So, ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teachings, the shepherd gives Jesus died for us. So, si Jesus ang mabuting pastol na kusang nag-alay ng kanyang buhay para mailigtas tayo sa kasalanan. So, wala tayong magagawa para tutusin ang sarili natin, kaya siya mismo ang gumawa ng paraan, ang kanyang sakripisyo ang nagpatunay or patunay ng pinakadakilang pag-ibig na narinig at nakita ng mundo. Second is the shepherd guides, Jesus leads us. So, hindi lang tayo iniligtas ni Jesus dahil ginagabay niya din tayo araw-araw. So, kapag nalilito tayo, siya ang nagbibigay ng direksyon sa pamagitan ng kanyang salita at espiritu. So, ang kanyang boses, ang tanging ligtas, sundan dahil hindi niya tayo ilalagay sa kapamahakan. And last is the shepherd guards, Jesus protects us. So, si Jesus ang nagtatanggol sa atin laban sa kasamaan at maling landas. So, kahit maraming panganib sa buhay, walang nakakahigit sa kapangyarihan ng pastol na nagmamahal sa atin. Sa kanya tayo tunay na ligtas sa puso, sa isip at sa kaluluwa. So, ngayon natako na tayo sa ating application. So, yung first application is find the path meant for you or meant for you. So, humingi tayo ng direction kay Lord bago tayo magpasya sa anumang buhay na desisyon. Hindi lahat ng maganda ay galing kay God, pero ang landas niya ay laging tama. So, tanungin natin siya araw-araw kung saan ba dapat tayo pumunta at kung ano ang dapat nating piliin. Second, follow the shepherd's voice. So, syempre piliin ang boses na Jesus kaysa sa boses ng mundo. Syempre, madalas malakas ang tawag ng kasalanan at pressure. Pero ang boses ng shepherd ay nagbibigay ng kapayapaan. So, masasanay tayo sundin ang boses niya kapag lagi natin binabasa ang Biblia at pagdadasal. And lastly is fear no one but God alone. So, kung si Jesus ang shepherd mo, is wala ka dapat katakutan dahil hindi niya tayo pababayaan kahit gaano kagulo yung sitwasyon natin. So, yung tanging dapat nating katakutan ay lumayo sa kanyang kalooban. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion takas about what is the path of our shepherd for your life in terms of relationship, career, and mission. So, for me, ang path na inihahanda ng shepherd sa aking buhay ay isang daan na puno ng pag-ibig, pag-aayos, at pagpubog. So, sa relationship, is tinuturuan niya akong piliin yung tamang tao at tamang ugali. Kasi yung mga relasyon na hindi ako lalayo sa kanya. Sa career naman, is tinutulak niya ako sa direksyon na hindi lang magbibigay ng pera, kundi maglilingkod din sa purpose niya. And lastly, syempre sa mission niya, is pinapaalala niya na hindi tayo nabubuhay para lang sa sarili natin, kundi para ibahagi si Jesus sa iba. So, natutunan ko po sa devotion na ito na hindi ko kailangang hulaan o ipilit ang sarili kong plano. Mas maganda yung landas na ibinibigay ng mabuting pastol, kaya ina-apply ko ito sa buhay ko sa pamagitan ng pagtanong muna kay Lord bago gumawa ng mahalagang desisyon. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po dahil ikaw ang mabuting pastol ng aming buhay. Lord God, turuan mo kaming hanapin ang tamang landas at sundin ang iyong tinig sa bawat desisyon na ginagawa po namin. Lord God, ilayo mo po kami sa maling landas at gabayan mo kami sa daan na may layunin, kapayapahan at pagmamahal. Kami ay nagtitiwala sa iyo, aming shepherd. In Jesus' name we pray. Amen.